A blessed Sunday, church. A blessed Sunday po sa ating lahat na narito ngayon, maging sa ating pong mga kapatiran na naka-tune in po online. Can I invite everyone to please rise up? Today is a holy day because the presence of the Lord is with us in this place. Maging dito sa ating pong tahanan, saan mang lugar, kapag ang ating puso ay nakahanda na makatagpo ang Panginoon, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Amen? Kaya po ngayong umagang ito, kung katabi po natin ang ating mga asawa, pwede po bang pakisabi sa kanya, lalo kang gumwapo? Sa kabila naman po, lalo kang gumanda. Kung kasama po natin ang ating mga anak, can we just bless them for a few minutes, for a few moments? Just bless them as we are in the presence of God. Come on, let us declare our blessings, our thanksgiving unto the Lord. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Pagpalain po natin ang ating mga anak. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Panginoon na binigyan po niya tayo ng pagkakataon na minsan pa tayo ay makadako sa Kanya pong presensya. Amen? Meron pong tatlong bagay na gustong makita ang Panginoon sa bawat gustong sumamba sa Kanya. Unang-una po yung pong ating pagiging honest. There will be times that we are familiar on the presence of God. Di po natin pwedeng makaila na minsan sa ating pong kabisihan or some reason, we became familiar. Kaya po ang sabi ng Panginoon, we must worship Him in spirit and in truth. Dapat natin buksan ang ating mga puso kung hindi po ito handa na makatagpo ang Panginoon. Ating pong sabihin sa Panginoon ano po yung ating mga nagawang pagkukulang o pagkakasala. Pangalawa po, the Lord asked us to be humble because we are standing before the presence of a holy God. Gusto niya po na tayo ay marunong mag-acknowledge because He is the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth. Kaya marapat lamang na ibigay po natin yung pinaka-nararapat na pagsamba sa Kanya. At panghuli, we need to be hungry. Dapat po tayo ay merong gutom. Sino po sa atin na gutom na? Pagkatapos po natin kumain, tayo po ay nasatisfy. Tayo po ay nasiyahan. As we enter into the presence of God, that kind of hunger and thirst, the word of the Lord says, those who hunger and thirst for righteousness, they shall be filled. They shall be satisfied. Lahat po ng gustong masatisfy ngayong umaga, pwede po ba nating bigyan ng malakas na palakpak ang Panginoon bilang pag-welcome sa Kanya pong banal na presensya na nasa ating kalagitnaan ngayong umaga. Come on, church! Yung mas malakas na palakpak sapagkat tayo ay uhaw sa presensya ng buhay na Diyos. We love you, Jesus. We love you, Lord. Samahan niyo po kung magbuklat ng inyong mga Biblia sa aklat po ng Awit, Kabanata. Let us open our Bibles in the book of Psalm, chapter 91. Awit, Kabanata 91, talata 14 hanggang 16. Mga Awit, Kabanata 91, talata 14 hanggang 16. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa na ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalin. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang buhay at banal na salita. Thank you, Jesus. As we close our eyes and as we bow our heads, those who call upon the name of the Lord, they shall be saved. Those who know His name, He is ready to save us from our anxiety, from our troubles. God
is more than ready to encounter us today. Ang sabi po doon, if we know His name, kung kilala natin ang Panginoon, marunong po tayong tumawag sa Kanya. Kaya as we call upon the name of the Lord this morning, church, God is ready to answer our prayers. Thank you, Jesus. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Kaya po ngayong umagang ito, kami po ay masaya, nagagalak, at buo ang aming mga puso, Panginoon, na sumamba sa inyo pong dakilang presensya. Salamat po sa inyong banal na Espiritu na gumagabay po sa amin upang masabi ang mga tamang salita. Amin pong panalangin na Lord, ang bawat isa po sa amin ay nakahanda na makatanggap, Panginoon, sa inyo pong banal na presensya. Wala ni isa po sa amin, Panginoon, ang malalampasan ng inyo pong dakilang presensya na nakahanda po ngayong umaga. Sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, na ninanais na makatagpukan nang sila po ay makaranas ng kalakasan, ng kagalingan, ng probisyon o ng anuman. Panginoon, hayaan po ninyo na kami ay tumingin sa aming Panginoong Hesus. Hindi po sa aming sirkumstansya, hindi sa aming dinadalang problema. Bagkus, Panginoon, ang aming mga puso ay nakatuon sa aming Panginoong Hesus na nagtitiwala na kayang magligtas sa lahat ng aming pinagdadaanan. Kaya po ngayong umagang ito, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Lord, we are excited to worship you, Lord God, to honor you, Lord, to give you praise, Father, and to exalt your name. Madakila ka at mapurihan ka sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen, amen. Sige po, we're ready and excited to praise God. Mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Let's pray! You
Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Again, all around the world, let the praise begin. Oh, praise God. All around the world, let the praise begin. Yes. Woo, hallelujah. To you alone be all the glory, the honor, and praise, oh Jesus. Be praised in our midst, oh God. Hallelujah, hallelujah. Wow, thank you, Jesus. Thank you that your love is beautiful, oh God. Thank you that your love is amazing. Thank you that you are good. You are faithful in our lives. And today we declare all together through this song, God, that in every chance we get, we will praise you, God. Every situation, every circumstance, we will praise you. Let's worship God. Bless all those who run to Him, who place their hope and confidence in Jesus. He won't forsake them. Bless all those who seek His face, who bend their knee and fix their gaze on Jesus. They won't be shaken. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He is worthy of all our praise.
Yes, He is worthy of all our praise. Hallelujah. Sing all hail. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail Savior. Sing it again. All hail. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail Savior. Sing all hail. All hail King Jesus. All hail. All hail the Lord of heaven and earth. All hail We could not contain, Lord, yung pong pagmamahal po namin sa inyo. Our hearts, Lord God, are filled today. Kagaya po ng ating inawit kanina, let us lift up our hands unto the Lord. Let us lift up our voice
unto God, there will come a day that we will see His glory. Kaya dito pa lamang po, Panginoon, ihanda po ninyo ang puso ng bawat isa sa amin. That Lord will be able, Lord God, to see the King of Glory. Kaya po ihanda po ninyo, Panginoon, ang bawat isa na makatagpo ka. Pwede po ba nating awitin minsan pa? As we hail the King, let us give our best, for He is worthy. Thank you, Jesus. Oh, hail King Jesus. Oh, hail the Lord of heaven and earth. Oh, hail King Jesus. Oh, hail the Savior of... Sing it again. Oh, hail. Oh, hail King Jesus. Oh, hail the Lord. Oh, hail the Lord of heaven and earth. Oh, hail King Jesus. Oh, hail the Savior of the world. Thank you, Jesus. This is our declaration today, God, that your name is above every name, and that you are worthy, Father, worthy, worthy, worthy of all our praise. For you are holy, holy, holy. Sige po, mas malakas na palakpak sa Diyos na nararapat sa ating mga papuri at pagsamba. Yung mas malakas para po sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Lahat po ng napuspos at napuno magsabi ng malakas na Hallelujah. Thank you, Jesus. Habang pong tayo ay nasa diwa at presensya ng pag-ibig ng Panginoon, can we roam around and find 3 people? Just bless them. This is our chance to bless our brother, our sister. Yung hindi mo po katabi, let us roam around, greet one another, and bless them with the love of God. This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. But can you hear all the angels are singing? This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. But can you hear all the angels are singing? This is the day that life begins. This is the day when life begins. Maraming salamat po. Tayo po ay makakaupo na. Inggitan ko po ding maka-online. Napakarami po nating namimiss kapag wala po tayo dito. But I believe the Lord is our fulfillment. Siya po yung nagbibigay ng satisfaction sa atin. Amen? Kaya maging sa ating tahanan, hindi limitado yung pong gawain ng Panginoon. This time, ang ating mga puso ay pinuno ng Panginoon, kaya meron po tayong kagalakan na tayo naman po ang magpala sa Kanya. As we prepare our tithes, our pledges, and our love offering, sabi po ng salita ng Panginoon, God loves a cheerful giver. Binibigay natin yan, hindi tayo nahihirapan, buo sa ating mga puso at mayroong galak na tayo ay magpala sa ating Panginoon. As we close our eyes, once again, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Father, thank you, Lord, for this chance and this privilege, Lord, to give, Lord God. Thank you, Lord, for all the provisions that you have given each and every one of us. Truly, Father, you are our shepherd. And Lord, we will lack not a thing. For you are faithful, Lord, unto your word. Sa lahat, Panginoon, ng aming mga pangangailangan, di po kayo nagkulang.
Kaya po punong-puno ang aming mga puso ng pasasalamat upang magkaloob ngayong umagang ito. Aming dalangin, Panginoon, na sa lahat po ng magkakaloob, kayo po ang magpala po sa kanila. At aming dalangin ang lahat ng ito ay magamit upang mailawig, upang maisulong, Panginoon, ang inyo pong gawain dito sa lupa. Muli, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng malakas na Amen. The Lord bless you po. Pagpalain po ng Panginoon ang ating mga puso. Para po sa ating mga announcement, meron pong inihandang video ang ating pong Young Adults Fellowship. Atin po muna itong panoorin. The year 2024 is about to end. As the year is about to close, we reflect on the journey that helped us become stronger, wiser, and unshakable. Hey, you in the corner shaking in those boots. You know one for two. You got the shaking vibe, but the feel won't do. We always say that we have unspeakable joy. So let our feet do all the talking when our words fall short. We got reason to get up, reason to get down. He's unseen, unshaved for joy, and now that joy won't stop. Happy dance. This holiday season, in celebration of our 11th anniversary, Young Adults Fellowship invites you to experience the comfort of Christmas. Wrapped in the warmth of togetherness, let us cherish the sweet little moments of our shared life stories and reminisce about God's faithfulness throughout the year. Yeah, you in the back of the room with those concrete shoes. It's okay to cut loose. It ain't about how you move, but what moves you. Happy dance. Come home to comfort and joy. Get cozy in a night full of laughter, love, peace, and thanksgiving. Happy dance. Join us on November 23, 2024 at Han House Private Villa, 6 p.m. Let's relax and enjoy this season together. Wear your coziest pajamas and bring a friend. See you on November 23. Register now. Ayan, thank you, Jesus. Thank you po. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanya pong katapatan sa ating pong Young Adults Fellowship. So lahat po ng ating mga young adults in celebration of our 11th year anniversary, inaanyayahan po ang lahat sa ating pong Comfy Christmas. Yung pong details, November 23, 2024, it will be 6 in the evening. Take note po na hindi po ito overnight. Okay, hindi po ito overnight. It will happen on Han House Private Villa, malapit sa likod po ng SM Telabastagan. Ayan, transportation will be provided by our church dito po sa CIY Main. Inaanyayahan po ang lahat na gustong pumunta that we wear our comfortable, comfy pajamas, our fluffiest slippers. Meron pong registration na 350 only. For more details, pakitignan na lang po, puntahan na lamang po ang ating pong mga YAF officers. Ayan, para po sa ating next announcement, inaanyayahan po ang lahat ng mga couples, ayan, yung pong ating mga pamilya, this coming November 29. Despite na-close na po yung ating registration sapagkat napuno na po, maraming salamat po. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, ang ating pong tema ay Ohana, from the Hawaiian word na family. No one gets left behind
Amen? Wala ni isa yung maiiwan. So we are so much excited. It will happen this November 29, that is Friday, at 6 in the evening. Ayan. At yung pong ating Sunday worship celebration, ito pong ating service, it is being recorded at available na po ito sa YouTube. Ayan, every Monday at 7 in the morning. Ayan, sa mga kapatid po natin na nasa abroad, pwede po nating i-share at i-update sila na yung pong ating Sunday service recorded. It will be streamed on YouTube every 7 in the morning ng Lunes. Yan, I believe, lahat po ng announcement ay atin nang nasabi. Kaya po this time, tayo naman po yung maghanda sa salita ng Panginoon na dadalhin ng kanya pong lingkod, Pastora Mirna Canlas. Malakas na palakpak sa buhay po ng ating pong Panginoon. Thank you very much po, Brother Pao. At sa bawat isang napakaganda at pinagpalang umaga sa ating lahat. At lahat ng nagmamahal kay Jesus, magsabi ng Amen. Napansin niyo po, lagi kong tinatanong po yan, kung sino ang nagmamahal kay Jesus. Kasi kapag yan ang motivation natin sa pagpunta sa church, sa paglilingkod, sa anumang ginagawa natin, kapag mahal natin ang Panginoon, kahit may mga kasakitan, mga balakid, pagsubok, problema, kabigatan, yan po ay ating nalalampasan. Amen? Nalala niyo ba nung kayo'y in love? When you were in love with your spouse before, nung nililigawan niyo pa lang, kahit na mahirap, kahit nakakapagod, kahit magastos, ayos lang. Kasi in love ka. So, all the more kung in love tayo sa ating Panginoon. Kaya let us always make our motivation that the only motivation in going to church is our love for Jesus. Yung ibang dahilan, it will just, na lang po, minor na lang po yon. Pero ang pinaka-dahilan natin, dahil lahat tayo nagmamahal sa ating Panginoon. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay yumuko at manalangin. Patuloy mong i-connect ang heart mo, ang puso mo sa Panginoon. Most of the time, even if you will not open your mouth and telling the Lord something, but God can hear your heart. God can feel your heart. Alam ng Panginoon kung ano ang personal nating kahilingan sa Kanya sa umagang ito. Tell the Lord what you want Him to do for you. Tell the Lord what to believe that He can do it for you. Sabihin mo sa Panginoon, naniniwala ka sa kaya niyang gawin sa buhay mo, sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, sa oras na ito. Sapagkat siya ay buhay, nagmamalasakit, nagmamahal, at kayang-kaya niyang gawin ito sa bawat isa sa atin. Thank you, Jesus. Father, we're so much grateful to you that we have an access to you. We can draw closer to you personally. We can commune with you. We can talk to you. We can open our hearts to you and telling you the desires, the prayers of our hearts, oh God. We thank you because you're listening and you care for us. Nandyan po kayo, nagmamalasakit sa bawat hibik, sa bawat iyak, sa bawat panalangin ng aming mga puso. Kaya't may kapanatagan po ang bawat isa sa amin na lumapit at ipagtiwala ang lahat sa iyo sapagkat kayo po yung nagmamalasakit, nagmamahal
at higit na makapangyarihan upang gawin para sa amin ang ninanasa, ang expectation ng bawat isa sa oras na ito. At sa aming pakikinig ng iyong mga salita, patuloy ka pong maranasan ng aking mga kapatid. Lalo ka pa po naming makilala, marinig at magkaroon ng mas malapit pang ugnayan sa inyo. Be glorified and be exalted, O God, as we continue to dwell in your holy presence and listening to your words that will be shared in our midst. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Another clap offering for Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pagpalain ng Panginoon si Marwin Lucas Pobleto. Makatanggap siya ng kagalingan mula sa tuberculosis. God is greater than tuberculosis in the name of Jesus. And we invoke healing upon him in Jesus' name, kay Marwin Lucas Pobleto. At sa lahat ng may iniindang sakit na tuberculosis at iba pang tinatawag nilang incurable disease, we invoke the healings of God upon them. Sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay may pamagat na God is trustworthy. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Sa pamagat pa lang po nito ay nabuhayan na tayo ng loob. Amen? Kasi sa pagpiprepare pa lang natin pagpunta dito, pagbibiyahe, isinantabi natin ang lahat para bigyang oras ang ating Panginoon. Para siya'y ating sambahin, papurihan sa oras na ito. Kaya ang Diyos na ating sinasamba, He is a reliable God. Maasahan natin siya. He is dependable and always available for all of us. Kahit marami tayo, maaasahan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dito sa Jeremiah 17, verse 7 and 8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Yun pong heat, no, yung init at yung tagtuyot ay simbolo ng kahirapan. Simbolo ng kawalan. Kasi kapag walang ulan, puro tagtuyot, walang pananim. Pag walang pananim, walang aanihin. Kapag walang inani, walang kakainin. So it symbolizes hardship, no? Sa buhay. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, kasi kay Jeremias ito pangalan pa lang ni Jeremias, it means no certainty. Walang katiyakan. Pero tinawag siyang the weeping prophet dahil sa kanyang mga pinagdaanan para sa kanyang bayan. He was persecuted by his own people. So sa atin po, sinasabi ng salita ng Diyos, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Ang kanyang pananampalataya ay nasa Diyos. Kahit dumating ang init ng pagsubok, init ng problema, tagtuyot ng kahirapan, tagtuyot ng pangangailangan, ang sabi niya, hindi tayo malalanta. Laging sariwa ang dahon at laging nagbubunga. Yan ang nakakamit ng isang taong nagtitiwala sapagat ang Diyos ay
tunay na napagkakatiwalaan. First, we should entrust our life to God. Lahat ng mga nagtitiwala na ang Diyos ay reliable and dependable ay magsabi ng Amen. Una sa lahat, dapat tayong magtiwala, ipagtiwala ang buhay natin sa Panginoon. This morning, we are being reminded of the time where we entrusted our life in the hands of God. Sa pagpiprepare ko ng mensaheng ito, inisip ko, way back, bago ako pumasok sa isang fraternity, because I was high school student then, that was December 20, 1986. Dapat po, mag-undergo na ako ng hazing as a way of entering sa isang fraternity sa aming paaralan. Pero, nakilala ko ang Panginoon December 19. I accepted Jesus as Lord and Savior of my life. And I entrusted my life in the hands of the Lord. From 1986 hanggang ngayon, ipinagkakatiwala ko po ang aking buhay sa Panginoon. Doon pa lang nakita ko na-realize ko, hindi lang ako iniligtas ng Panginoon sa impyerno, kundi sa maaaring kasasapitin ko sa pagpasok ko sa isang fraternity na hindi ko naman kakilala. Kasi pag nanonood ako sa Facebook, kasi hindi na ako nanonood ng TV ngayon, puro Facebook na lang, ang daming namamatay. Yung mga nagpaplanong pumasok sa isang fraternity, di ba? Nababalitaan nyo ba? No? Sa kanilang hazing, tinatawag na brother, pero papatayin ka sa kakapalo-palo sa'yo. Ganun pala yung ginagawa. Pahihirapan ka muna, sasaktan ka muna. Kuminsan o madalas, marami yung nakikitilang buhay dahil sa sobrang pananakit ng mga tinatawag na mga brother nila. So na-realize ko, niligtas ako ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, mga kapatid, nung ipinagtiwala ninyo ang buhay ninyo kay Jesus, naranasan po ninyo ang pag-iingat ng Diyos sa inyong mga buhay. Dito po sa passage na binasa natin, it is guaranteed that we are protected by God from all harm. Dahil ang tinutukoy niya, tag-init, tagtuyot, na pwedeng magdala ng kapahamakan sa buhay ng isang tao. It is guaranteed that God is protecting us from all sicknesses, sa lahat ng uri ng karamdaman. Sino dito ang naging born again? Nagtiwala sa Panginoon, ibinigay ang buhay mo, pinagtiwala mo ang buhay mo, pero hindi ka na nagkasakit simula nung araw na yon. Ni walang sakit ng ulo, walang niindang pain. Meron ba dito na nung tinanggap mo si Lord, di ka na nagkasakit kahit minsan, kahit sakit lang ng ulo? I think no one will raise up hands this morning. Dahil kahit tinanggap na natin si Jesus, nakakaranas pa rin tayo ng mga sakit at karamdaman. Huwag mong sabihin napaka-matured mo. No, pastor ka na, lingkod ka na ng Panginoon, hindi ka na makakaranas ng karamdaman, ng sakit, ng problema, pagsubok, pangangailangan. Wala pong ipinangakong ganyan ang Panginoon sa kanyang mga salita. It doesn't mean na wala ng problema. Nandyan pa rin po. Pero nang sabi ng Panginoon sa Exodus 15:26, "For I am the Lord that healeth thee." Ako ang Panginoon na magpapagaling o nagpapagaling sa'yo. So, ibig sabihin, may tendency na tayo ay
magkaroon ng karamdaman ng sakit sa ating katawan. Pero ang pangako ng Panginoon, kung magkaroon ka man ng sakit, ikaw ay aking pagagalingin. At lahat ng nakaranas ng kagalingan, magsabi ng Amen. Exodus 23:25, and I will take sickness away from the midst of you. So there is the existence of sicknesses and diseases among us in our midst. Mayroong mga sakit, may mga karamdaman. We are still living in this fallen world and subjected pa rin sa karamdaman yung ating mga katawan. Pero anong pangako ng Panginoon? Aalisin ko ang karamdaman sa iyong lupang katawan. Hanggat ikaw ay may mission pa at gagawin para sa Panginoon, you still have a mission for your family, for the ministry, for the work, or for the other people, whatever sicknesses that will come in your life, you will always be healed by the Lord because He needs you and He will still use you for the glory of His name. Amen? Kahit ano man yan, pag dumating sa buhay mo yan, ang sabi ng Panginoon, I will heal you and I will take away from the sicknesses from midst of you. And Psalm 30 verse 2, O Lord my God, I cried out to you, and you have healed me. Diba pag may sakit tayo, we are praying, we are crying in the presence of God. At nandoon, ibinibigay niya ang ating mga kagalingan. Sa mga hindi pa nakakaalam, at walang sawa akong nagsishare what the Lord had done in our lives. Yung mister ko po, sobrang masipag at nagnenegosyo. Isang araw, umuulan, may bit-bit siyang gamit para sa business, nadulas po siya, tinamaan ang kanyang spine. Kaya may tamong dalas ng dalas, lalo na rin matuwanak yan yung kalupa ko. Ingat-ingat, huwag yung takbo ng takbo, bilis ng bilis. No? Be careful. It is our part to be careful and take good care of ourselves. Amen po? Madulas din niya nakita. Ganon, tinamaan ang kanyang spinal cord. Nagkaroon siya ng tinatawag na slip disc. Hindi na siya makatayo. He was just crawling. Gumagapang na lang po siya. And the only comforting position ay yung nakahiga siya ng flat sa sahig at konting taas lang ng unan. Dahil di na siya makalakad, nagpa-check up po kami. Tinamahan ko siya. At ang sabi ng doktor, kailangan maoperahan siya at ang bayad ay 100,000. Nung sinabi na yon, sabi ko, Dok, makakalakad ba yung mister ko kung maoperahan po siya? Sabi niya, yan ang hindi ko magagaransya sa inyo. Pwede siyang hindi na makalakad or pwede siyang makalakad. So habang kami nag-uusap, bigla akong naalala yung aking teacher ng grade 3, naoperahan din siya ng ganyan. Ang resulta, hindi na po nakalakad, naka-wheelchair na lang siya the rest of her life. Kaya nung nag-usap kami mag-asawa, oh dear, narinig mo ang doktor. Nagbabayad tayo ng 100,000, maoperahan ka, pero walang assurance na muli kang makakalakad. Gusto mo pa bang maopera? Sabi niya, ayokong magpa-opera. Ako rin, sabi ko, ang mahal-mahal na, hindi pa sigurado. Parang nagtatapon ka lang ng pera. Tapos, nag-usap kami, sige, we will pray together to God na ma-receive mo ang iyong miracle ng walang
operation. Alam po ninyo, nagpasya kami na wag na siyang magpa-opera, kundi pagkatiwalaan ang ating Panginoon. True and behold, mula noon hanggang ngayon, bawal mag-drive, bawal maupong matagal, bawal nakatayong matagal, bawal magbuhat. From that time hanggang ngayon, wala pong nangyaring bawal. Nagagawa na niya lahat at nakakalakad siya ng maayos ng walang operasyon. To God be the glory. Bakit? Hindi pa tapos ang misyon ng asawa ko. Kasi po ako, ang pangarap ko sa buhay ko ay makita kong naglilingkod na kasama ko ang aking asawa. Yung bang nagpipreach ako, tapos nagpipreach din siya, yun ang pangarap ko. Kaya minsan sasabihin ko siya, Dear, ikaw ang mag-offering, ay ikaw ang mag-opening prayer, ne? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Dear, hindi ko naman calling yan, sabi niya sa akin. Hanggang negosyo lang ako, susuportahan kita kahit saan. Huwag mo lang akong patatayuin, sabi niya. Pero alam niyo po, nag-enroll po ako ng isang pag-aaral ng leadership training and it took us 2 years para matapos yun. Wala siyang kaalam-alam, in-enroll ko siya. Siyempre, naka-enroll na, nakapagbayad na, hindi na siya makaka-atras. Tinapos po naming dalawa yun, yung leadership training. Tapos yung Purpose-Driven Church, tinapos din niya ng buo yun, no, sa outreach. Tapos meron din po kaming online Bible school. Yung mga Inglesero lahat, mga foreigner lahat ang teacher namin, pero nakadub siya ng Tagalog. So, in-enroll ko din siya doon. No, tinapos namin yun. Yun pala, no, bandang huli, sabi ko, Dear, ilid mo naman yung mga lalaki kasi mas naiintindihan ng lalaki ang kanyang kapwa lalaki. Ako ang maglilid ng mga babae. Alam po ninyo, noon, Dear, hindi ako tinawag dyan. Negosyante lang talaga ako. Susuportahan ko ang gawain ng Panginoon. Pero alam po ninyo, nagkaroon ng breakthrough sa buhay niya. Ngayon, kasama ko na po siyang nagpapastor. Siya pa yung nagpapastor sa Minalin. Purihin natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Sabi ko nga, hindi pa tapos ang mission mo. Ako rin, hindi pa tapos ang mission ko. Sa mga hindi nakakaalam, kasi yung iba, narinig na to pero wala akong sawang mag-share ng kapangyarihan ng Diyos. Nung ako po'y wala pang asawa, galing ako sa Maynila. Pagbaba ko sa intersection, dati dyan nagbababa ang mga bus. Pwede sila dyan sa intersection. Dito sa malapit sa police station, tapat ng McDonald's. Pagbaba ko po dyan, pagbaba ko, dumaan ng bus sa harapan ko. O nung mituran ko, katsura ko pa nga matekanitan Lasog-lasog ko lupa, laso-laso ko katawan. Pero hindi po ako natigok. Hindi ako isang galaw ko lang, talagang yung bus na dumaan na napakabilis sa harap ko. Yun pala, di pa tapos ang aking misyon. No? Di ba yung aking huling patotoo? Minsan ayaw mong i-share kasi parang nasa masela na bahagi ng katawan mo. Di ba? Bukol sa dibdib, bukol sa singit, bukol sa likod. Pag nakapa mo ang bukol, ang unang-unang mararamdaman mo, ako, matinding pagkatakot. Kung ano na yung inisip ko, hanggang sa inisip ko, nakakabaong, namatay na ako. No, yung oras na yon. Pero sabi ko, bakit ko iniisip ito? Lord, sorry po, patawarin mo ko. Ba't ko iniisip yun? No? Hindi dapat. I will be deprived of God's miracle if I will live in fear, worry, and doubt. Kaya bago ko matulog,
I invoke the promises of God, the Word of God in my situation. Walang humpay kung sinasabi, by the stripes of Jesus, I am healed. I am strong. I am alive. I am healthy. I am blessed. No? Before I sleep. At wala na pong lumalabas na negative. Wala na rin dumadaan na negative. Hindi ko pinagbibigyan. Dahil alam ko, walang himala kapag ako'y nagduda sa Panginoon. At purihin ng Diyos, walang gamot, walang medication na wala, na parang bula ang mga bukol sa aking katawan. To God be the glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bakit? Dahil hindi pa tayo tapos na magmisyon sa mundong ito. Amen? May work ka pa para sa pamilya mo, para sa kamag-anak mo, para sa mga nagtatrabaho mo, para sa ibang tao, para sa ministeryo. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo nabubuhay para sa Diyos at para sa iba, sa karangalan ng ating Panginoon. Sicknesses are just instruments by God to manifest His awesome presence and His unshakable power. Ang mga karamdaman ay kasangkapan lang ng Diyos upang iparanas sa atin ang Kanyang kamangha-manghang presensya at di natitinag na kapangyarihan. Kaya kung meron tayong sakit, karamdaman, it is an opportunity for all of us to experience the awesome presence of God and the unshakable power of God in our lives. Kaya wag tayong ma-depress, wag magmukmok, wag malungkot, wag mawalan ng pag-asa. Paniwalaan mo, mapagkakatiwalaan ang ating Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. Claim your healing this morning in Jesus' name. And it is a guaranteed that we are protected from all temptations. 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. So tayo po protektahan ng Panginoon sa mga tukso sa ating mga buhay. Alam niyo kung minsan pagising mo pa lang sa umaga, may tukso ng parang ayaw mo nang bumangon. Parang ayaw mong tumayo. Parang ayaw mong harapin ang araw na yan. Sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok, minsan may tuksong magpadala, no? To be carried away, to be influenced by the lies and deception of the enemy in your life. The enemy will use your ugly situation to sow doubt in your heart. He will begin to question the love of God for you. He will begin to question your importance to God, the goodness of God, the faithfulness of God. Kaya pag di ka nagbabantay, pwede kang madala sa panlilinlang ng kaaway para matukso kanyang maging malungkot, mawalan ng pananampalataya, maawa sa iyong sarili, mawalan ng gana sa buhay, at maging matamlay ang iyong buhay. Noong pandemic, dahil hindi mo na alam kung anong mangyayari, alam po ninyo, meron po kaming pera, hindi naman ganong karamihan, pero ang ginawa po namin, senior na po namin, no? Sa family, sa relatives ko, bigay po kami ng mga relief goods. Sa relatives ng asawa ko, ganun din po. Then sa mga kapitbahay namin, magkabila, isang compound, mga 65 families siguro yun kasi nagpapalista ako ng pangalan. At mga kapatiran sa church. All of a sudden, nung tignan ko po yung aming bank account, wala na pala pera.
Maintaining balance na lang ang natira. Ano? Nasa kusina ako noon. Nung makita ko yon, malapit nang magbayad ng kuryente, ng tubig, ng internet, at bumili ng bigas, ng pagkain. Hindi masyadong magastos noon kasi nasa bahay ka lang. Pero kailangan mo pa rin ang kuryente, ang tubig, ang internet. Nung pong niisip ko yan, malapit na akong umiyak. Nakaganyan ako, nag-iisip. Parang tutulo na po yung luha ko. Ba't ganon? Anak ako ng Diyos, parang wala na akong resources. No? Alam niyo po, temptation ng kaaway na malugmok, malungkot, mawala ng pag-asa. Pero naisip ko, sabi ko na naman, ba't ko ba iniisip ito? I'm a child of God. I am blessed of God. Wala man po akong kausap. Kung may nakakakita sa akin, ninanuyay niya na siguro niya po. But I was declaring my faith in the Lord. Sa oras na yun, sa halip na malungkot ako, mawala ng pag-asa, malugmok ako, iisipin ko, walang ganito, walang ganyan. Sabi ko, hindi ko dapat iniisip ito. Anak ako ng Diyos. Ako'y tinawag ng Diyos para mapagpala. No? Kaya minsan, tinatanong kami ng mga anak namin, kayo ba ng problema sa pera? Sabi ko, ganun pala yung observation ng mga anak namin. Hindi halata na ng problema sa pera. But when they have requests, ang lagi naming sinasabi, mag-pray kayo, mag-pray tayo. Mag-pray tayo sa Panginoon. Alam niyo po, nung ginawa ko po yun, biglang nag-ring ang aking cellphone. At ang sabi, kumusta na kayo dyan? Okay lang ba kayo? Yes, I am blessed of God. O kung hindi pa nagbago yung attitude ko, baka, uy, nirugo, makalunos kami. Ala kaming pera, alang pambayad, makanin pambayad. Baka ganun yung aking isasagot. Di ba? Pag when you are in the lowest point of your spirituality and your emotion, baka ang masagot mo yung negative. Nakalimutan mo yung faith. Pero say, okay naman kami, blessed kami. Hindi kami pinababayaan ng Panginoon. And that's true. There is a fact, but there is a truth from the Word of God. No? So, sabi niya, gusto ko kayong tulungan eh. Naku, tumulo na yung luha ko nung sinabi niya gusto ko kayong tulungan. No? Tears of joy. Kasi narinig ni Lord yung faith ko eh. Tapos mamaya may pupuntang tao dyan. Sabi niya, mag-uutos ako ng tao dyan. Magdadala siya ng mga bigas, mga groceries para sa inyo. Ay, nung dumating naman yung tao, dati binibili kong grocery, ganyan lang kalalaki yung mantika, yung suka, ganyan lang kalaki. Yan, ganyan lang. No? Pero yung dinala sa bahay, pinakamalaking sizes, mga ganon. Parang good for 3 months, no, yung binigay ng Panginoon. Tapos, nililista ko lahat ng pinapadala. Umabot ng 54,000 ang itinulong sa amin. Sabi ko, pag normal na ang lahat, pag ongoing na ang business, open na, makakolekta kami, ibabalik ko yung pera. Sabi niya, hindi ko pinapautang yan sa inyo. Tulong ko lang yan sa inyo, hindi ko po yan pinapabayad sa inyo. No? At nung huli na, ba't ko kinukwento to, nalaman ko, ang taong ito, dati 7 araw ang trabaho niya. Pero nung pandemic, once a day na lang ang kanyang trabaho. Ano ang point doon? It is really the hand of God ang kumilos sa taong ito. Bakit? Siyempre, pag wala ka ng trabaho, iisipin mo na yung sarili mo. Yung para sa sarili mo, itatabi mo kasi wala ka ng trabaho eh. Wala ka ng inaasahang sweldo. Pero, kinilos ng Diyos ang kanyang puso para kami ay kanyang tulungan. At hindi naman siya pinabayaan ng ating Panginoon. Mga kapatid, pag nasa punto ka na napakabigat, napakahirap, napaka-imposible ng iyong kalagayan, huwag kang magpapatukso sa kaaway.
na mawalan ng pananampalataya, na malugmok, maglungkot-lungkot, at walang kasiyahan sa buhay na ito, itayo mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Bigkasin mo ang iyong paniniwala sa Diyos. True and behold, kikilos ang Panginoon sa ating mga sitwasyon. Palakpakan natin si Jesus sa umagang ito. Ang sabi dyan sa 1 Peter 5:8 and 9, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. Nakita niyo yun? After you have suffered a little while. So yung problema, yung suffering, hindi po yan permanent. It's just for a little while. Na po, sandali lang yan. Lilipas po yan dahil kumikilos ang ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, narinig mo ba? Ha? Sandali lang yan. Hindi yan mananatili sa ating mga kalagayan. Do not be tempted to give up. Huwag kang susuko. Huwag kang uurong. Huwag kang aatras. Magtuloy-tuloy lang tayo sa ating paniniwala sapagkat maaasahan ang ating Panginoon. Iba't iba pa ang mga temptation sa ating mga buhay. Magbantay po kayo. Sometimes, you are being offended. Yung bigla ka na lang masasaktan. Bigla na lang merong sitwasyon na sasaktan ang kalooban mo. Kung minsan, sasabihin lang. Kung minsan, kilos. Kung minsan, sitwasyon. Biglang ang focus masasaktan ka. Magbantay po tayo. No? All of a sudden, merong pain. Alam po ninyo, ang sama ng loob ay weapon ng kaaway sa ating mga buhay. Ako napansin ko, talagang consistently, kapag may mananakit ng aming kaloobang mag-asawa, nagbabantay po kami. Lagi kaming nag-uusap, huwag tayong paapekto. Hindi tayo masasaktan, hindi tayo magdadamdam, hindi tayo maghihinanakit. Bakit? Dahil may paparating na blessing sa buhay natin. True and behold, pag pinatulan mo yung nananakit ng kalooban mo dahil sa sinabi niya, dahil sa kinilos niya, dahil sa ginawa niya, dahil sa desisyon niya, no? Kahit sa mga anak namin, mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, pag meron ng offense na gustong pumasok sa aming mga puso, nagbabantay po kami, nananalangin sa Diyos na hindi mapasukan ng hurt feelings, ng sour feelings, ng bitterness, ng unforgiveness. Itang tetema ka. Tetema ka. Itang, mga ganon. No? Magbantay po tayo. Dahil nakita ko, meron palang paparating na blessing mismo sa aming pamilya na kapag pinatulan mo yung offense, hindi makakarating. Dahil hadlang yon, weapon yon ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya hindi maganda yung merong destroyed, broken relationship sa ating kapwa dahil sa mga offense na yan. Huwag tayong magpapatukso sa kaaway na magdala ng sama ng loob, ng bitterness,
no, sa ating mga puso dahil mahahadlangan ang paparating na pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, tandaan po natin ang mensaheng ito. Kaya kung meron sa atin ngayon nagdadamdam ka, let go mo na po yan. More than you expect, God can give it to you. Marami po kaming naging karanasan na kung i-share ko, next time na lang, kung paano kami binigyan ng blessing ni Lord dahil nagbantay po kami sa pananakit ng ibang tao. Intentionally, not intentionally, carelessly, no? Yan po ay nararanasan natin. Kaya, ang pangako ng Panginoon, tutulungan niya tayo para magtagumpay. No? Kaya pag nagpatulong tayo sa Diyos, bakit namin nagawa yon na wala kaming hinanakit, wala kaming tampo, wala kaming galit? Tanungin niyo po yung mga anak namin, not even once, wala kaming sinabi sa kanila na merong kaming taong kagalit o may taong kaaway. Wala po, wala kaming dinidiscuss sa kanila ng ganyan. Na wala kaming kinukwento, wala kaming sinishare na negative tungkol sa ibang tao. Yan po ang tinuro ng Panginoon sa amin. Kahit sino yung makita namin, kahit sino yung nakagawa na hindi maganda, hindi po namin pinag-uusapan ang kahinaan ng ibang tao, maging yung mga nakasakit sa amin, maging yung mga worker, members, na may mga kahinaan, kasi hindi naman tayo perfect. We never discuss, we never tell about the negative about other people na po. Kaya pag sila naman ang nakakita sa social media, si ganyan, ganito, si ganyan, ganyan. No, ang sabi ko, anak ko palang mga to, kahit na simple lang mga anak ko, alam pala nila yung standard ng Word of God. Kasi may mga expectation din sila na nakikita nila sa social media. Hindi nila matiis, sinusumbong nila lahat sa akin. Sabi ko naman sa kanila, mga anak, alam nyo ba, bakit ninyo nakita yan? Kaya ipinakita ng Diyos yan sa inyo dahil may mission kayo para sa mga taong yan. Nandito kayo para ipanalangin ninyo sila sa mga nakikita ninyo na dapat na hindi nakikita sa buhay ng isang mananampalataya. Amen po? So, ang mensahe niyan ay para sa ating lahat. Pag may nakita kang Kristiyano nakikipag-compromise, nakatupis nasa Facebook, naka-short nasa Facebook, umiinom ng alak nasa Facebook, kung ano-ano yung nakikita natin. Alam nyo, kaya pinakita yan ng Diyos sa atin, not to criticize, not to judge, not to reject people, but to pray for them with love. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. No? Yan po. Kaya hindi tayo matutokso ng kaaway na maiinis, mababagot, magkaroon ng galit, ng hatred, ng teasing, no? Judging other people, rejecting, discriminating. Hindi natin yan magagawa. Kahit ano pang kahinaan na makita natin sa ating kapwa. Why? Because we know the Word of God. That we are all in the process of perfection. That from glory to glory, God is changing us. Amen po? May kanya-kanya tayong standard taken from the Word of God. Kaya po, sa area na to, tapos na ang Panginoon sa'yo. Binago ka na ng Panginoon. Pero sa area nito, hindi ka pa binabago ng Panginoon. Pero bigyan mo ng room ang Panginoon para mabago ang buhay natin. Huwag tayong magpapatukso sa kaaway na magkaroon ng holier than thou attitude.
Yung bangay, mas banal ako dyan. Hindi siya banal. Ay, ganito siya, ganyan siya. Bago tayo mag-judge, pag-pray na muna natin. Amen po? Bago tayo mag-criticize, kasi pag nag-pray ka na, hindi ka na mag-judge. Hindi ka na mag-criticize. Magkakaroon ka ng compassion, ng pagmamalasakit na ang Diyos ay kumilos sa buhay ng taong ito para siya ay mabago at maituwid ng ating Panginoon. Another thing, God gave us the guarantee that He will protect us from poverty. Tayo iingatan niya sa kahirapan. Yung verse na binasa natin, yan po ang guarantee na tayo ay kanyang iingatan sa kahirapan. Kasi sabi niya, kahit mainit, sariwa pa rin ang dahon eh. Kahit tagtuyot, nagbubunga pa rin eh. Ano? So, we are destined to be blessed. Itinakda po tayo ng Diyos para mapagpala. Kaya ang kahirapan mo ngayon, dadaan lang yan. Amen? Meron ka bang nararanasan na kahirapan, kawalan, kakulangan? Dadaan lang po yan. Mas na-appreciate ko din yung nakalasap tayo ng kahirapan. Dahil pag nakalasap ka ng kahirapan, the more you become dependent on God. And you become humble. Nagiging mababa ang ating kalooban. Nagiging compassionate tayo. Nagiging maawain tayo sa ating kapwa. Bakit? Galing ka doon eh. Amen? Alam mo kung paano yung mawalan ng pera. Alam mo kung paano yung may utang. Alam mo kung paano yung walang pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambili ng pagkain, pambayad ng tuition fee. Nakaka-relate ka. Nararamdaman mo yung nararamdaman ng iyong kapwa kasi dinaanan mo yon. Amen po ba? Kasi ang tendency, kung puro yaman na lang, hindi ka dumaan ng kahirapan, ang tendency, pwede kang maging proud, mapagmalaki. Pwede ka rin maging matapobre. Pwede ka rin maging walang pakialam sa mga nangangailangan. Kahit meron ka, sasabihin mo, wala akong pakialam dyan, ba't di siya magtrabaho? Di ko tutulungan yan, ba't di siya magsikap? No? Minsan, ganun ang pwedeng lumabas sa ating mga bibig. Lalo na kapag may nagpapatulong sa atin. Nagiging matigas ang ating leeg. Nagiging kalos ang ating puso. Nawawalan tayo ng puso para tumulong ng malasakit sa ating kapwa. Pero syempre, hindi naman lahat. Kasi may mga yumaman, may mga mayayaman na talaga, na biglang nakakilala sa ating Panginoon. Na sila ay nakapag-aral ng salita ng Diyos at kanilang ina-apply yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Pero sa karamihan sa atin na nakakaranas ng kahirapan, kung minsan pang gasolina man ay wala, pambili ng bigas ay wala, pamasahe ay wala. Alam po ninyo, ayos lang yan. Pakisabi sa katabi mo, ayos lang yan. Huwag mong ikakahiya ang kahirapan mo. Amen po ba? Huwag mong ikakahiya na wala kang pera. Pero hindi ka mananatiling walang pera. Huwag mong ikakahiya na dumanas ka no isang araw, wala kang pambili ng bigas, wala kang pambayad, wala kang ganito, wala kang ganyan. Okay lang po yan. Dahil magagamit mo ang mga karanasang yan kung paano ka pinagpala at itinaas ng Diyos ang buhay mo sa mundong ito. O, sabihan mo kayong kayabe mo, nakamagmalon. No? Kasi, kung minsan,
Kung minsan, nabasa ko sa Facebook na naman, mga simptomas ng walang pera. Number 1, laging nahihilo. Sabi ko, totoo kaya to? Sabi ko. Nabasa ko lang sa Facebook yan. Number 2, laging masakit ang ulo. Number 3, laging mainit ang ulo. Kumusta yung katabi mo? Ha? Number 4, laging malungkot. Walang kasiyasiya, ayaw nang magbihis, ayaw nang ayusin ang kanyang sarili. No? Alam po ninyo, pag nag-grow ka kay Lord, walang pera, may pera, masaya ka sa Panginoon. Palakpakan natin si Jesus, no? 3 John 2, Dear friend, I pray that you may enjoy good health, that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So nilagay ko dyan, when being tested, and there is a trial, the Word of God says in Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya naglagay ako dyan, gumawa ako ng isang quotation, sabi ko, your bad situation now cannot change nor distort the good plans of God for your life. Ang iyong masamang kalagayan ngayon ay hindi makapagbabago o makakasira sa mabubuting plano ng Diyos para sa iyo. At ang sabi niya sa Isaiah 43 verse 2, When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ng Diyos. Yung palang kantang yan, galing dito, kapatid. Kaya kung meron pong river sa buhay mo na pagsubok, lumalakad ka sa apoy ng pagsubok, hindi ka malulunod, hindi ka masusunog, hindi ka mapapahamak, kasama mo ang Diyos. There is also a guarantee that God will protect us from eternal suffering in hell. John 3:15 to 16, that everyone who believes may have eternal life in Him. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Napakaganda po niyan, no? And then 1 John 5:11 and 12, malaking tulong po sa akin ang mga verse na to. And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Matindi po ang mga verses na to. Ito yung breakthrough sa buhay ko noong 1986. Bakit? Na-depress po ako noon. Wala mang nakakaalam, no? Ako lang yatang nakakaalam. Hindi ko naman sinasabi. Paghapon na, tatayo ko sa pintuan ng bahay namin. Nakaganyan ako. Iiyak na ako niyan. Ano iniiyakan ko? Diyos ko, di panganak pa kaya ang mundo ngayon. Matay ako mo palaya ako. Mamamatay lang pala ako. Tapos ililibing ako. Di ko na makikita ang nanay at tatay ko, mga kapatid ko. Ganun lang. Every day, wala akong iniisip. Kundi ganun, basta maggagabi na. Mas matindi kapag umulan pa. Laging ganun. Kakaroon pa ako ng nightmare, nililibing daw ako, at mababangungot ko kayong paninap ko. But praise God, nakilala ko si Jesus.
Meron palang life after death. Meron palang buhay na walang hanggan sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Meron palang kaligtasan sa Panginoon. So your faith in Jesus saves you from eternal suffering in hell and gives you eternal life with Him in heaven. Sinama ko yung with Him in heaven. Because for me, without God in heaven is not real heaven. Kaya naging heaven ang heaven because the presence of God is in that place. At sa ating kaligtasan, makakasama natin ang Diyos doon sa Kanyang kalangitan. Kaya ngayon, from 1986 up to the present, wala na po akong kinatatakutan sa buhay na ito. Ang banal na pagkatakot na lang sa Diyos ang natitira sa puso ko. At purihin ng Panginoon, tinulungan niya po ako dahil nagtiwala ako sa Kanya at ipinagtiwala ko ang aking buhay sa Kanya. When we believe in God, yan po ang ating matatamasa. Pinagkatiwalaan natin siya. Isa pa, we entrust our endeavor to God. Pag sinabing endeavor, yun yung ating expectation, yung ating pangarap, yung tinatrabaho natin para ating makamit, makuha sa buhay. Hindi tayo tumitigil. Ano po? Ano sabi ng salita ng Diyos? Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. So, nakatiwala ka sa Panginoon, sa iyong mga plano, pinagkakatiwalaan mo siya, hindi ang sarili mo. At ang pangako, God give us the wisdom we need. Kung anong karunungang kailangan natin, most of the time, we don't know how to start, we don't know how to finish, we don't know how to accomplish. Kaya kung minsan, di ka pa nakakasimula, gusto mo nang huminto. God will give us the wisdom. If any of you lack wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally. Yan po ang pangako ng Panginoon. Depend on the wisdom of God. And God guides our path. Along the way of our journey, dahil in-entrust mo ang buhay mo sa Panginoon, gagabayan ng Diyos ang ating paglalakbay sa mundong ito. The Lord directs our steps. So it's right to understand everything along the way. Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to guide my feet and a light to my path. Kaya pinag-aaralan natin ang kanyang mga salita. Gagabayan tayo para hindi tayo maligaw. Mapalayo sa ating Panginoon. At itong matindi, God blesses the works of our hands. Pagpapalain ng Diyos ang gawa ng ating mga kamay. Kaya kung ikaw ay negosyante, God will bless the works of your hands. Nakikipagtrabaho ka, God will bless the works of your hands. Nag-aaral ka, God bless the works of your hands. At tapos ka na sa trabaho, magre-retire ka na, God bless the works of your hands. Marami nang ginawa ang mga kamay na yan at patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. Deuteronomy 28:12, The Lord will open to you His good treasure. How would you like that? Sabi niyo, good treasure. Ano pa? The heavens. Bakit heavens? Merong first heaven, second heaven, third heaven. No? The dwelling place of God is the third heaven. Lahat ng yan ay bubuksan ng Panginoon para tayo'y pagpalain. And give the rain to your land and its season, and to bless all the work of your hand. So lahat ng ginagawa ng kamay mo, nagsisipag ka, nagtsatsaga ka, nag-extra effort ka, nagsasacrifice ka, nagsusunog ka ng kilay. You do your part. Ginagawa mo yung part mo. Tapos nananalangin ka, nagtitiwala ka sa Diyos, ang pangako, He will bless the work of your hand.
iaangat ka ng ating Panginoon. Hindi ka mananatiling ganyan na kalagayan. If you want more, di ba? Mayaman ka na, gusto mo pang yumaman, gagawin ni Lord yan. May kulang sa buhay mo, pupunuin yan ng Panginoon. Puno na, mag-uumapaw pa yan. Dahil ang Diyos ang mag-aapaw ng iyong mga sisidlan. Amen? Huwag mong tuldukan ng Panginoon sa buhay mo. Because our God is dependable, reliable, trustworthy. He can do it more than you could imagine. More than you could expect. Gagawin niya ng Panginoon. Huwag mong sabihin, ganito lang ang negosyo ko eh. Ganito lang ang trabaho ko eh. Ganito lang ang kalagayan ko eh. Hindi po. Diyan pumapasok ang pagkilos at paggawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi pa yan. Sabi nga, the best is yet to come. Amen? Sa Panginoon. Huwag mo, nang panyabyan ng pastora, kaya imposible naman yatang mangyari ka na ako yan. Naku, huwag mong kontrahin ang salita ng Diyos. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang magduda. Paniwalaan mo na pagpapalain ng Diyos ang gawa ng iyong mga kamay. Walang sayang sa ginagawa mo para sa Panginoon, para sa pamilya mo, para sa mga kapatid mo, para sa mga kaibigan mo, para sa opisina ninyo, para sa negosyo, para sa ministeryo. Lahat ng yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ating conclusion, whatever we entrusted in the hands of God, He protects, He prospers, and He blesses. Tayo po'y manalangin. Sa ating pananalangin, una, i-reaffirm natin ang ipagtiwala ang buhay natin sa Panginoon. Hindi lang sasakyan, hindi lang bahay, hindi lang kayamanan. Ang ipagtitiwala natin sa Diyos, most of all, ang mismong buhay natin. Italaga natin sa kamay ng ating Panginoon. And trust our life in the hands of Jesus. Sige po, let us surrender our lives to the Lord. Surrender your family, your business, your work, your personal aspirations, your dreams, your expectations, your situation, your condition, lahat ng yan, ipagtiwala natin sa Diyos. May garansya na po ang Panginoon na anumang pinagtiwala natin ay Kanyang iniingatan. Meron kang ipinagtitiwala sa Panginoon. Meron kang nilalagay sa Kanyang kamay sa oras na ito. Raise your hands in the presence of the Lord and entrust that thing in His hand. Another act of humility, let us all stand up in the presence of the Lord. Habang nakataas ang ating mga kamay, isuko natin sa ating Panginoon. Sige po, ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam. Tell the Lord in prayer whatever you want to surrender to the Lord. If you surrender your life, make it sure you surrender it 100% without any reservation. Allow God to move in your life, in your situation, in your expectations. Hallelujah. Talk to the Lord right now. Hallelujah. Panginoon, nandito po kami. Sama-samang nagtitiwala sa inyo. Maging sa amin na naaabot na po ang tugatog ng tagumpay.
maging sa amin na nakakaranas na ng iba't ibang uri ng promotion sa buhay. Still, we surrender everything into your hands, so God. Maging yung mga kapatid ko po ngayon na may pinagdadaanan, may pinoproblema, may ine-expect na mangyari sa kanyang situation. At yung mga involved na tao, kayo po ang kumilos sa puso nila upang sila'y magdesisyon in favor of them, O God, sa amin pong mga kapatid. Iba't iba ang kanilang mga panalangin sa umagang ito. Iba't iba ang kanilang pinagtitiwala sa iyo sa umagang ito. At kayo po'y nalulugod sa bawat isang taong umaasa sa iyo, nagtitiwala sa iyo, naniniwala sa iyo. Kaya sa oras na ito, patuloy pong kikilos ang iyong kapangyarihan sa kalagayan ng aking kapatid. Yung dinadalangin po niya na napakatagal na, kayo po ang magbibigay ng katugunan. Ang kagalingan na kailangan po niya, ang lakas at sigla ng kanyang katawan, ito po ay manumbalik sa kanya. Maging yung mga kapatid namin na nasa online, nasa bahay lang, hindi nakapunta ng church, oh God, tatanggapin po nila ang himala mula sa inyo. Bawat isa ay may dinadalangin sa oras na ito. May pagnanasa, may pangarap, may inaasahang mangyari sa kanyang buhay. Kayo po, according to your promises, O God, according to your plans, Lord, they will be fulfilled in our lives. Mangyayari po ito. Kaya't inaangkin po namin ang katugunan. O God, salamat sa kagalingan ng aking kapatid. Salamat sa himala na kanyang natamasa sa oras na ito, na ibalik ang sigla ng kanyang katawan, ang lakas ng kanyang mga tuhod, ang lakas ng kanyang mga buto, ang sigla ng kanyang kaisipan. Nagkaroon po kami ng dakilang pag-asa sa umagang ito. Salamat po, sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami naniniwala, sa iyo kami umaasa, sapagkat ikaw ay mapagkakatiwalaang Diyos sa lahat ng oras at lahat ng panahon ng aming buhay. We give you praise, we give you all the glory in Jesus' name. Amen.